Mga bagay na kailangan mong gawin upang lalaki mismo ang maghabol sa'yo. Oo, kamamay, totoo ang narinig mo at totoo ang sinabi ko. Lalaki mismo ang maghahabol sa'yo kapag ka alam mong gawin at i-apply ang mga tips at mga bagay na sasabihin ko sa'yo ngayon. Mga kamamay, exciting to, no? Kasi yung mga babae natin dyan, yung mga kamamay natin dyan, yung mga girls dyan, na lagi ng habol sa isang lalaki, mawawakasan na ang inyong pagtitiis. Kaya mga kamamay, simulan na natin ang ating topic ngayong gabing ito. Bago natin simulan ang ating topic ngayong gabing ito mga kamamay, isa lang palagi ang hinihiling ko sa inyo. Don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre, i-like mo na rin ang video ito kung sa tingin mo nakakatulong ang mga videos, ang mga tips, ang mga advice na aking itinuturo dito sa ating channel. Isang malaking karangalan at ikatutuwa ko po mga kamamay para ako ay maging inspired pa sa paggawa ng maraming content na para sa inyong buhay, pag-ibig. Kung napindot mo na yung mga buttons na yan mga kamamay, maraming salamat at simulan na natin ang topic natin ngayong gabing ito. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang lalaki mismo ang maghabol sa iyo? Number 1, huwag kang masyadong makulit. Okay? Mga kamamay, bilang isang babae, hindi nyo kailangang ipagsiksikan o ipilit ang inyong sarili. Ipagkulitan ng inyong sarili na kayo ay pansinin, na kayo ay bigyan ng oras ng isang lalaki. Kung ayaw niya magbigay, huwag kayong mapilit. Huwag niyong ipilit ang sarili ninyo at huwag kayong makulit. Sapagkat the more na naghahabol kayo, the more na nagdidemand kayo ng oras sa isang lalaki, the more silang hindi nagbibigay. Okay? Ganyan ang mga lalaki. The more na kinukulit mo sila, the more na lagi mong sinasabi na, lumabas naman tayo, bigyan mo naman ako ng time. Parang ang busy-busy mo na. Oo, naririnig ng mga yan, yung mga sinasabi mo, pero hindi naman sila nagbibigay ng oras sa inyo. O kaya naman, bibigyan lang kayo ng isang oras o bibigyan kayo ng minsan ng oras pagka sinabi nyo, pero after that, wala na ulit. Kung kailan na lang ulit. Pero ang magandang gawin dyan mga kamamay, huwag nyong ipilit ang inyong sarili. Sa madaling sabi, ang gawin nyo, pilitin nyo na maging masaya kahit wala siyang oras sa inyo. Paano yun kamamay? Paano ba magiging masaya kung siya nga yung hinahanap ko? Pilitin nyo pa rin maging masaya sa ibang tao, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga mahal sa buhay. For example, halimbawa, masyadong busy ang lalaki sa kanyang trabaho, sa kanyang racket, sa kanyang pinagkakakitaan, magpaalam ko sa kanya. Sabihin mo, babe, masyado ka na yatang busy sa trabaho mo. Hindi naman sa pinipilit kita, pero nawawala ka na ng oras sa akin. Kung masyado kang busy, okay lang, naiintindihan ko. Okay lang ba na umuwi muna kami sa bahay namin, sa pamilya ko, para naman hindi ako naboboring dito sa bahay. Minsan lang din naman kami uuwi. Sana payagan mo ako. Okay, para naman meron kaming mapag-aliwan dito. Di ba? Pwede kang maging masaya sa iba, sa mga mahal mo sa buhay, sa iyong mga kaibigan, o kaya naman sabihin mo, babe, sisimba lang kami ng aking mga tropa, ha? Yung aking mga high school classmates noon, nakilala mo naman sila. Lalabas lang kami, sisimba, kasama namin ng iba pa naming mga kaibigan. Pwede yung mangyari, mga kamamay, magpaalam lang kayo ng maayos at ipakita nyo na masaya kayo doon sa inyong ginagawa. Okay? At huwag niyo lamang gagawin na kayo ay sasama o lalabas o kung sino makakasama niyo na wala kayong paalam. Okay? Kailangan niyo magpaalam sa kanya kasi may responsibilidad siya sa inyo. Kaya mga kamamay, huwag niyo lang ipipilit ang inyong sarili sa isang tao kung alam niyo na masyado siyang busy. Kung hindi na kayo binibigay ng oras, huwag niyo munang pilitin. Hayaan nung makita niya yung isang ikaw na nagiging masaya sa ibang tao na dapat siya yung nagbibigay. Okay, malinaw ha. Number 2, huwag maging bungangera. Tandaan nyo mga kamamay, walang lalaki ang maghahabol sa babaeng bungangera. Okay? Huwag nyo kasing bungangaan ng isang lalaki. For example, nagtampo siya sa inyo. Baka mamaya sa halip na aluin nyo, sa halip na mag-sorry kayo sa kanya, bubungangaan mo pa. Ikaw na yung may kasalanan, ikaw pa yung mabunganga, ikaw pa yung nagagalit. Ikaw pa yung laging nagtatampo. Ikaw pa yung mas matapang. Bakit ganyan mga kamamay? Bilang isang babae, huwag mong ugaliin na magbunganga.
palagi. Pwede namang pag-usapan ng maayos. Pwede namang ibaba ang volume ng boses mo. Hindi yung lagi ng nalit lang ng uwi yung lalaki, naka-volume 5 na kagad ang bibig mo. Hindi mo man lang siya tinanong kung saan siya galing, kung ano ang kanyang ginawa. Nag-overtime pala sa trabaho kasi kailangan niyo ng pera kasi nga nasa-short palagi kayo. So ang ginagawa mo palagi, binubungangaan mo. Sa tingin mo kamamay, magkahabol sa iyo ang isang lalaki kapag kaganyan? Lagi nang bunganga mo ang kanyang naririnig? Okay, kaunting away, kaunting tampo, halos pagtaasan mo na siya ng boses, hindi magkahabol sa iyo ang isang lalaki, hahayaan kanya, lalo na kung hindi pa kayo kasal, o magjowa pa lang kayo, sorry. Talagang baka yan ang maging dahilan mga kamamay kung bakit kanya iiwanan, kung bakit kanya pababayaan, kung bakit kanya hindi babalikan. Okay? Pero kung kabaliktaran nito mga kamamay, ikaw ay babaeng humble. Ika nga ay hindi ka masyadong nagiging bungangera sa kanya. Maganda ang approach mo. Lagi mo siyang tinatanong na, bakit ginabi ka na ng uwi? Anong ginawa mo kanina sa trabaho? Bakit nga ngayon ka lang? So, unawain mo siya. Okay? Kapag kaganyan ka sa kanya, possible ang isang lalaki ay magdadalawang isip na iwanan ka sapagkat magandang ugali mo, maayos kang kasama, maayos kang partner. So kaya sinasabi ko sa inyo mga kamamay, baka sa mga simpleng bagay na ganito lamang, hindi ka hahabulin ng isang lalaki, hindi siya manghihinayang na iwan ka. Kaya mga kamamay, iwasan nyo na maging bungangera sa isang lalaki, na pag-uusapan naman ng maayos yan. Okay? So next, sikapin mong maging masaya kahit wala siya. Ito nga sinasabi ko sa inyo mga kamamay Huwag kayong dumupende ng kaligayahan sa isang lalaki. Lalong-lalo na kung kayo ay hindi binibigyan ng oras. Lalong-lalo na kung kayo ay sinasaktan. Okay? Lalong-lalo na kung nagchat-chat lang siya o nagme-message sa inyo kung kailan niya lang gusto. Pasulpot-sulpot ang kanyang atensyon. Mga kamamay, isa yung sign na alanganin ang pag-ibig sa iyo ng isang lalaki. Kaya, huwag kayong dumupende palagi sa kanya ng inyong kasiyahan. Baka mamaya hindi lang nag-reply. Ano ginawa ninyo? Nag-post na kayo sa social media na, grabe na to, hindi ko na kaya ang mga nangyayari. Gusto ko nang wakasan ang aking sarili. Huwag ganyan mga kamamay. Okay? Akala mo pag nawala yung lalaki, katapusan na ng mundo, katapusan na ng buhay mo. Hindi ganun mga kamamay. Pilitin nyo pa rin na bigyan ng panahon ang ibang mga bagay, hindi lamang sa pag-ibig na katuon ng inyong atensyon. Okay, lalong-lalo na kapag ka nalalaman o nararamdaman ng isang lalaki na talagang nakafocus ka sa kanya, na tipong siya na lang palagi ang bukang bibig mo, lagi mo siyang hinanap. Okay? Huwag ganyan mga kamamay. Lalong gagawin ng mga lalaki ang kanilang asal kapag nakita nila, naramdaman nila na palagi kayong sa kanila lamang umaasa. Pero kung nakikita ng isang lalaki na sumasaya ka rin kasamang iyong mga kaibigan, ang iyong mga mahal sa buhay, sigurado ako, hihigitan niya kung ano man yung nakikita niyang saya sa iyo kapag kakasama sila at doon sa saya niyang nakikita kapag magkasama kayo. Pag na-realize niya na, ay, ganun pala ang saya mo kapag nakakasama mo sila, teka lang, hihigitan ko to. Ganyan ang magiging mindset ng isang lalaki. Lalo na kung may mga kaibigan kang lalaki na parang nase-sense niya, na tipong parang ang lapit ng loob niyo. So nakikita niya yon. Kaya ngayon, sa halip na pasamahin ka niya sa kanila, magbibigay siya at maglalaan siya ng mas maraming oras sa iyo. Okay, hahabulin ka niya sa kanila na hindi ka pwedeng sumama dyan, ako na lang ang pwedeng makasama mo. Diba? Nakuha mo yung point, nakuha mo yung goal na makasama siya. Siya mismo ang maghahabol sa iyo para kayong dalawa ang magkasama. So kaya sinasabi ko mga kamamay, kailangan nyo rin maging masaya kahit wala siya. So next, huwag mo kaagad ibibigay ang lahat-lahat. Yes, especially kung kayo ay babago pa lang sa isang relasyon, kung kayo ay nililigawan pa lang ng isang lalaki, huwag na huwag niyong ibibigay kaagad ang lahat-lahat ng meron sa inyo. Sabi nga nila, ibigay mo na ang Cavite, huwag lang ang Bataan. Sinasabi nila yon sapagkat kapag ka nakuha yan ng isang lalaki, hindi mo naman masyado pang kilala, baka mamaya iwan ka. Pag iniwan ka, sinong kawawa? Di ba ikaw? Iniisip lang kita mga kamamay, okay lang na patagalin ang isang relasyon at hindi ibigay agad ang lahat kung hindi pa kayo sigurado. Okay? So kung kayo naman ay sigurado at matagal na kayo sa inyong relasyon,
okay, halos 10 taon at talagang kilala mo na siya, pwede mo tong ibigay sa kanya mga kamamay. Kasi, ganito yan, kapag maaga mong ibinigay, nawawala na po yung kanyang interest sa inyo. Nawawala na po yung excitement sa inyong relasyon sapagkat nakuha ka na niya. Hindi ko sinasabi na lahat ng lalaki ay ganito. Pero karamihan ng lalaki, at ayoko na baka doon sa karamihan ng lalaki, isa doon ang mapili mo na ganito. Kaya kamamay, sinasabihan kita, kung gusto mo na habulin ka ng isang lalaki, patagalin mo naman ang pagbibigay sa kanya niyang iyong ibinalot. Okay? Ang tagal mong ibinalot yan, binuro yan, hayaan mo. At kung iiwan ka man ng isang lalaki dahil lamang sa dahilan na hindi mo ibigay ang iyong yan, okay lang. At least, na-filter mo yung mga lalaki na handang magtagal para lamang makasama ka. Kasi yung mga gumi-give up o yung mga tumitigil o umaalis sa buhay mo dahil sa ganyang dahilan, sila yung mga lalaki na hindi totoo ang pagmamahal sa inyo. Kaya maganda na rin mga kamamay na patagalin nyo ang pagbibigay ng kung anumang meron dyan. So next. So mga kamamay, bago natin isundo ang ating mga tips na to, kung nagugustuhan mo yung ganitong klase ng love advice, huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, at i-like ang video ito para sa mas marami pang love advice na para sa iyo. So next, huwag masyadong maraming oras sa kanya. Oo mga kamamay, ito ang pagkakamali ng halos maraming mga kababaihan. Simula nang sinagot mo ang isang lalaki, simula nang naging kayo, bakit ganon? Nag-focus na kayo, sumobra na ang pagmamahal ninyo, nabaliw na kayo sa isang lalaki, yung tipong nag-message lang ng hi, tingnan mo yung ngiti mo, umabot na hanggang batok. Bakit ganyan kayo mga girls? Huwag masyadong maging excited pagdating sa pag-ibig. Oo, alam ko, mahal nyo ang isang lalaki. Oo, nagka-jowa na kayo. At halos 10 taon kayong hindi nagka-jowa, kaya sasabihin mo sa akin ngayon na, kamamay, pwede bang itigil mo na yung pagsalita mo ng ganyan sapagkat hindi mo nararamdaman ang nararamdaman ko. 10 taon akong hindi nagka-jowa kaya ganito ang ngiti ko. Oo, matagal kang hindi nagka-jowa. Pero wag naman yung sobrang ganyan. Kasunod niya, pag iniwang ka, hindi mo alam kung saan ka pupulutin. Hindi mo alam kung baka mamaya iyak tawa ka dahil sa mga ginawa sa iyo ng isang lalaki. Kaya mga kamamay, bawasan yung oras palagi sa isang lalaki. Hindi kayo mauubusan ng lalaki mga kamamay. At ang isang lalaking totoong nagmamahal sa inyo, kahit kayo hindi mag-reply o kaya naman, nagre-reply kayo pero hindi sobra, isahanap-hanapin pa rin kayo ng mga yan. Tandaan nyo kapag kakokonti o sapat lamang ang ibinigay nyong oras sa isang lalaki, siya mismo ang maghahanap ng oras sa inyo. Okay? Lagi kayong tatawagan, lagi kayong i-message ng mga yan. Kaya kailangan ng gagawin nyo, wag sobra. Baka mamaya ang isang lalaki, nag-message lang ng hi. Ang kasunod mong reply, 5 kaagad, 5 tanong. Kahit ako, mga kamamay, kapag kaganyan naman, 5 tanong agad na sasagutin. Tapos, ang reply mo, bakit? Anong dahilan? Naku po, ang hirap niya sagutin. Hindi ba po pwede na habaan mo ang message mo, habaan mo ang reply mo para naman mag-enjoy ang isang lalaking ka-chat ka? Okay, sinasabi ko sa inyo, minsan na nga lang kayo magparamdam. Kailangan, ipakita nyo rin na nag-i-enjoy ang isang lalaki na nakachat kayo. Baka kasi mamaya, minsan na nga lang kayo mag-reply, boring pa kayong kachat. Sabihin nyo yung mga bagay na gusto nyo sabihin kung bakit kayo nagpaparamdam, kung bakit kayo nag-uusap, kung bakit kayo, bakit kayo nag-a-update. Okay? Bigyan nyo naman ng konting spices o bigyan nyo naman ng konting kilig ang mga message ninyo. Madalang na nga kayo mag-reply, madalang na nga kayo magparamdam sa kanya, boring pa kayo ka-message o ka-chat. Kailangan mga kamamay, para maging effective na kayo ay habulin ng isang lalaki, kailangan pasabikin nyo sila. Sa bawat message ninyo, for example, sa umaga na good morning, pakiligin nyo naman. Pakiligin nyo na tipong, babe, ingat ka maghapon, mahal na mahal kita, so andito lang ako para sa iyo, kung mayroon kang kailangan, i-message mo lang ako. Pero, doon na lang yun mga kamama, hindi yung maya na, okay, babe, pupunta na ako ng trabaho, babe, nakasakay na ako ng tricycle, babe, bababa na ako ng tricycle, babe, biglang umulan, babe, kukunin ko lang ang payong ko sa bag, babe, nagkalakad na ako, babe, nabasa ako ng ulan, babe, nakagat ako ng langgam. Huwag ganyan mga kamama, baka lahat na lamang sinabi mo sa kanya. At natapos yung maghapon, na maghapon din kayo magka-chat, hindi na kayo nakapagtrabaho, hindi na kayo nakapag-aral. Huwag masyadong maraming oras mga kamamay. Ang isang lalaki kapag kaganyan ka, mauumay sa iyo ang mga yan. Mauumay sa iyo ang isang lalaki at possible.
Baka mamaya hindi ka na-replyan sapagkat ka nag-reply ka nga, sunod-sunod, hindi natatapos, hindi na siya makabuelo na kanyang mga gagawin. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kamamay, kung gusto mong habulin ka, mamiss ka ng isang lalaki, huwag ka masyadong maraming oras, especially sa messaging, especially sa chatting, lalo sa video call. Kung wala na kayong mapag-usapan, tapos na ang inyong pag-uusap, tapusin nyo na, hindi yung pinahahaba mo pa na umabot pa kayo ng 2:00 ng madaling araw. Okay, alam ko in love ka, alam ko masaya ka, pero sana naman, bigyan mo naman ng pahinga ang jowa mo, ang partner mo. Okay? So, yun mga kamamay, kailangan nyo nalimitahan lamang ang oras, huwag masyadong maraming oras para kayo ay mamiss, hanapin, at masabulin ng isang lalaki. So mga kamamay, yan lang muna sa ngayon. Maraming salamat at tumapos ang video ito. For more video and love advice na kagaya nito, huwag mag-atubili na mag-message dito. At syempre, sa mga gustong pa-shoutout, chat ko po kayo next video. So mga kamamay, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam!